Continue ta sa atong theme nini nga bulan. Ang title is The Cross-Shaped Life. Ang atong text Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang cross-shaped life, kinahanglan yun kaayo sa atong pagkinabuhi, sa atong padulngan, paingon sa katuyuan, plano sa Ginoo, wonderful, meaningful, successful life, like the Israelites moving towards the promised land. Kinahanglan yun ni ang cross-shaped life. Bago lang ta nahuman sa celebrate sa life and resurrection of the Lord Jesus Christ, nga kana pod nga mensahe na focus pod sa cross. So nahuman na ang pag-celebrate nato, pero ang pagpamuhat sa Ginoo pinaagi sa cross. Mao'y importante diha. The celebration dili na importante. Ang importante the effect sa cross sa atong mga kinabuhi. Mo nang a cross-shaped life, mao gini ang standard nga kung dili ta musubay dinhi, dili kita kakabot sa plano sa Ginoo. Dili ta kakabot sa iyahang gisaad nga ni kanato ka kinabuhi nga madagayaon. Mo nang tanaw nato dinhi sa atong text sa Galatians 2:20, unsa gid kining cross-shaped life? Nga kana bang kinabuhi nga gihulma diha pinaagi sa cross. Una, ang cross-shaped life is a life nga having a new position. Kinabuhi na nga nakaangkon og bag-ong posisyon. New identity. Diha sa atong pagkakristohanon, makaangkon kita og new identity. The old identity is gone. Muna gitawag ni nga, I have been crucified with Christ. Muna'y atong new position. Gilansang nako kauban ni Kristo. Munang atong new identity, crucified with Christ. A crucified life. Unsa nay tawag ana? First is, it is a renounced life. Renounce meaning imuhang gi-abandon, imuhang gi-reject. Nag-refuse na ka sa imong life, kay nana ka sa bag-ong posisyon. Nana ka sa gitawag nga a crucified life. Unsa kini nga klase nga kinabuhi kining crucified with Christ sa Romans 6:3-4? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Ang crucified life, gitawag na sa renounced life, tungod kay identified ta sa posisyon ni Jesus Christ diya sa cross. Nga siya gilansang, namatay, nabanhaw, raised into life. Sa dihang si Kristo namatay, kita usab namatay. Muna'y pasabot diha. Unsa na nga kamatayon? Una, it means death to sin. Sa dihang si Jesus namatay, namatay pud ta. Namatay ta sa sala. Muna ingon diha sa Romans 6:2, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Paluwing ni sa verse nga nag-ingon, padayon ba tagpakasala? Aron ang grasya pod mo abound? Ingon diha, God forbid, ingon si Paul. Patay na kita sa sala. Ngunang ang atong identification diha kang Kristo, pareho ta nga nalubong, namatay, nabanhaw. Kita karon namatay na sa sala. Ngunang kung kita nag-receive kang Jesus, niya nang taknaa, namatay ka, niya nabanhaw na ka sa bagong kinabuhi. When you receive Jesus Christ, you will receive eternal life. Nabanhaw na ka sa bagong kinabuhi. Munang it means death to sin, and also it means death to self. Mamatay ka sa imong kaugalingon. Dili lang namatay ka sa sala, usab namatay ka sa imong kaugalingon. Ingon diha sa Romans 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. So katong nadawat na nimo si Jesus sa imong kinabuhi, na-crucify na ang imuhang mga desires, sinful desires and passions. Meaning imong old self nga flesh, katong sinful nature, namatay na to. Na-crucify na diha sa cross. Kana nga text naghatag ginatog padayag nga patay na ka diha sa imong kaugalingon. It means death to self. Wala na gyud nang pulong nga be true to yourself or follow your heart. Kay self man na. It means namatay ka sa imong selfish ambition, sa imong kaugalingong tinguha, sa imong fleshly desires, o sa mga worldly nga mga enticement. Namatay na ka diha. Mao na ang ato ang new position. Sa una dirita,
gibalhin ta to the new position. Ingani atong old life, karon gibalhin ka diha sa new life. It means patay na ka sa imong kaugalingon. So we stop living sa atong mga own nga plano, ownership sa atong self. Di na diha, gipalit na ka ni Jesus. You are bought with a price. You are not your own. Munang namatay na ka sa imong sarili, ang imo halang your will be done, iyahang kabubuton na matuman. Pag ingon og death to self, namatay ka sa imong kaugalingong gusto. Munang sa dihang namatay si Kristo, namatay pud ka ang imong pagkaikaw. Ang but pasabot nga to be crucified with Christ, it means the person you used to be no longer has a legal claim on your life. Wala na kay claim sa imong life. Munang pasabot diha, death to self. That is our new position, kay gilubong na kita uban kang Kristo. Munang it means death to self. Ikaduha, ang position not only a renounced life but also a replaced life. Sa atong text, I no longer live, but Christ lives in me. So naay dako kayo nga exchange. Sa dihang idawat ka kang Kristo, wala na ka. Naay ni sulod bag-o. Naay ni sulod nga nagkinabuhi diha kanimo. And that is Jesus Christ Himself. Ingon si Paul, I no longer, wala na ko, but Christ lives in me. Si Jesus na, niya ka na ko. Munang na-exchange na from self to Savior. Kaniadto kita, karon nagkambyo. Si Jesus na ang nasa tuwa. My life, exchange to Christ life. I-exchange na to atong kaugalingong kinabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Munang sa dihang gidawat nato si Kristo, himo na kang Christian. Ang Christian life is not about reformation. Kay mao gina ang kasagaran. Na-reform na ni siya, Christian life is about reformation. No, it is not reformation. It is replacement. Resulta na nang na-reform ka, kay na-replace na ang imong old life. Naa na si Jesus nagpuli diha. It is not improvement. Mapunay ingon sa uban nga ang Christian life na improve ka. Wala nagingon si Paul, I'm trying to be a better person. No, wala siya nagingon ana. Kundili na ay nag-replace sa iyaha. God is not trying to improve the old you. He's trying to replace. Iyahang pulihan ang una nga ikaw. Pulihan niya og siya mismo, si Jesus. Christian life is not about imitation. It is a life of impartation. Kay mamugid na, gi-imitate na to si Jesus Christ. No, it's not imitating Christ. Imitating Christ is imitating the way He surrendered to the Father. That is imitation. Pero ang kinatibukan gid ana, impartation. Wala ta nag-imitate, na-impart lang si Jesus. Naa na sa atong sulod, wala nato gi-imitate. Mo-flow lang gid siya sa atong kinabuhi. Mao nang meaning sa replace life. From self to Savior, and also from self-rule to Christ rule. Ingon diha sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Sa una kita ang magbuot sa tong kaugalingon, pero sa diyang gidawat na nimo si Jesus sa imong kinabuhi, siya na ang boss. Siya na ang nagdumala, nagkontrol sa atong kinabuhi. To will and to act. Iyahan ang kabubuton og aksyon, iyahan na. Di na naato kay namatay na ta diha. Sa ato pa ang replace life, na-replace kung kinsay maglingkod sa trono sa atong kaugalingon. Sa una kita ang magbuot. Ako'y magbuot sa akong kaugalingon kung asa ko gusto mo adto. Pero karon, a crucified life, a life nga shaped by the cross, kinabuhi na nga si Jesus na ang imuhang amo. Si Jesus musulod sa atong kinabuhi, dili ko pilot, kundi siya gyud ang pilot. Kung makadungog mo sa song sikat nga American Idol, Carrie Underwood, sa ang iyang kanta, Jesus Take the Wheel. Siya ang mag-drive na, siya ang maggunit sa manubila. Sa diyang gidawat nato si Kristo, siya na ang maggunit sa manubila sa atong kinabuhi. Dili na ikaw mag-apil-apil. Mao na ang meaning sa replace life. We exchange. I no longer live, but Christ lives in me. He lives to be Lord, Amo. Siya ang magbuot, siya ang magkontrol. Wala na ko. Mao na meaning diha sa exchange life nga ang pag-rule sa atong kaugalingon, dili na gyud kita. Mao kinay angay. Letting God take control of your life. Siya ang mag-control. Gi-allow nimo. Kay nagtugya na ka, ni surrender na ka, ni hikli na ka, nag-relinquish na ka. Mo na'y tawag sa crucified life. Life shaped by the cross. Muna ang kang Pablo. Paul surrendered the steering wheel to the Lord Jesus Christ. Having His way, His wonderful way sa kinabuhi ni Paul. Munang na-exchange na. Munang ang exchange life, it means ang atong affection, ang atong passion,
tuan na gyud kang Jesus Christ. Di na ta magkinabuhi no longer sa atong ways, sa atong pleasure, o sa atong desire. Pero diha na sa affection, plans, and purpose ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Mao nang dili na kita mag-rule. And also, not only a replace life nga self-rule or to Christ rule, but also replaced from showing self to showing Christ. Ingon diha, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our mortal body. Kining pag-ingon nga crucified life, na-replace na. Imbis sa una kita ang makita, dili na. Si Jesus na ang makita sa atong kinabuhi. Mo nang gitawag nga ang essence sa nganong moingon magita mag-evangelize ta, dawata si Jesus sa imong kinabuhi. Dawata siya, ang uban matingala nganong dawaton sa essence. Dawata siya ingon nga Ginoo, meaning siya na ang boss. Itugyan ang imong kaugalingon nga siya na ang magdumala kanimo. Mo na ang but pasabot nga accept Jesus Christ. Mo nang sa atong kinabuhi, sa atong salvation experience, kung ano aton agihimo, questionable ang atong salvation. Kay wa gid ka mag-surrender. Mo nang sige gyapon tag kinabuhi nga matingala ta nga way epekto ang atong salvation. Tungod kay mao kana ang defect, wa gid ta magtugyan. Wa gid ta mag-relinquish nga siya na ang mag-rule, siya na ang magdumala sa atong kinabuhi, nga patay na ta sa atong gustog, sa atong tinguha. O mahimo lang na nga sa imong pag-surrender, makita na mulabas na siya. Unless manggod dili ka mo relinquish sa imong self, di gid siya makita sa imong kinabuhi. Kung dili siya ang mag-drive sa imong kinabuhi, di gid siya makita. Ikaw gid ang makita. Ngunang Christian life is not living for God. Kay mao usahay na ang atong prinsipyo, I live for God. No. God living through you. Ang Ginoo magkinabuhi, pinaagi kanimo. Kay pinaagi sa imong kinabuhi, siya makita, siya mo manifest, siya mo reveal. Mo reveal siya sa atong mortal body. Ngunang importante kayo sa atong mga kinabuhi nga dili na kita ang makita. Supposed to be si Jesus na ang makita. Kaya wala na yung makababag nga self. Ang self magod mo babag. Nay gusto ang Ginoo, dili tag gusto mo nang dili mahitabo o dili siya makita kay nababagan sa atong self. Nay mga panahon sab nga ang atong tinguha maayo para sa Ginoo ni pero nganong agyapon makita ang Ginoo tungod kay ato agyapon tong papaningkamot dili siya. Munang daghay mga ministries nga daghan kaayo gyud mga ministries ang hatag pero wa makita si Jesus. Nakita sila, nasikat sila, nahimo silang bantugan kay sa pagkatinuod ang self gihapon ang nagpatigbabaw. Dili ang surrender diha kang Jesus Christ. Aron si Jesus makita sa atong mga kinabuhi. Mo nang our new position. We live a renounced life and a replaced life. And ikaduha, the practice of a cross-shaped life. Kaniha, nanatay bagong identity. Muna na kita. Karon unsaon na nga mahimo gyud makita na sa atong pagpractice. The practice of a cross-shaped life. Ingon diha sa atong text, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. Unsaon ray pagpractice ni crucified life? It is living by faith. Pag kinabuhi diha sa pagtuo in the Lord Jesus Christ. Kini nga kinabuhi dili ni about belief system. It is a shared life. Kining living by faith, dili lang ni hunahuna nato or doktrina nga I believe in God, kundi that is a shared life. Tungod kay kung ang faith mo na ingon faith plus works, ang tinuod faith works. Faith works. Ang tinuod nga faith work gina. Kung ang usa ka Kristohanon nagkinabuhi gyud sa pagtuo, ang mahitabo is makita gyud si Jesus nga naglakaw. Makita si Jesus nga nagwork. Makita si Jesus nga nagserve. Makita si Jesus nga nagforgive. Ang atong kinabuhi mahimo lamang instrument. Gina-example nato ni nga glove ra gyud ta. Ang nagsuot ana si Jesus Christ. Pag ipasuot nato atong kinabuhi kang Jesus, makita gyud ang iyang pagpamuhat ngadto sa katawhan. Pag-work niya, pag-serve niya, siya gyud ang makita. A shared life because we are united with Jesus Christ. Pariho gyud mong afeksyon og nagtugyan gyud kasayaha og makita gyud nga siya ang nakita ngadto sa katawhan. Pinaagi sa atong kamot og sa atong baba, pinaagi sa atong voice. Daghay makakaplag og Ginoo tungod kay nakita nila ang Ginoo
sa atong makinabuhi. Kita gyud instrumento sa pag-reveal sa Ginoo ni Jesus Christ ngadto sa katawhan. Nayo sa katao nga nagbakasyon sa Manila, perting lipayan na pagbalik, ningon siya, 3 ka bulan ko sa Manila pero salamat ko nga wa gyud nakamatikod nga baptist day ko. Yes, tungod kay wa makita lagi sa iyahang pagkinabuhi. Mo nang shared life. Naikalahian kining having faith and faith having you. Na ako'y pagtuo, pero ang isa mo ingon, ang pagtuo naghari sa akong kinabuhi. Daghay mag-ingon nga ang kuno na to ang pagtuo. Muna ang atong tinghaon. Dili kay ang pagtuo sa pagkatinuod, siya ang magkinabuhi nga ni kanato. Kung ang tao gyud, kung ang Kristohanon nag-live gyud sa pagtuo, makita nimo nga ang iyahang pagkinabuhi kanang natural lang gyud. Kung siya insultohon, di ra gyud siya, di siya mo revenge niya, compassionate kayo, grasyahanon kayo, dili bitter, no, walay bitterness, dili musultig, di maayo kana nga reaction, wala siya na ning kamot na instinct na, it means instinct na ni Jesus nga nasa atong sulod, meaning ikaw gyud gigamhan sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Faith having you, dili kay having faith, kundi ang faith maoy naggawong sa imuha. It is not moral willpower, but reflex or response born from communion. Tungod na sa atong shared life kang Jesus, ang atong response wala ginaplano, ipikto lang yun. Kanay usahay god, makapanday ito, dapat magpaubos ko. Nagpaubos ka, pero dili na instinct, imong giplano daan. An instinct is wala nimo ko ni resulta ra gyud, no. Tungod kay nadaan na sa imuha. It is the life of Jesus inside, a shared life ni Jesus nga ni kanato. So stop trying to imitate Jesus, but invite him to animate you from inside. Ang inside, kung naagyud si Jesus, mugawas gina naturally, dili planned, no, dili nato ginatuyo. Tungod kay we shared that life of the Lord Jesus Christ. And also not only a shared life sa atong pagpractice, kundi we practice a surrendered life. Nag-surrender diha kang Ginoong Hesukristo. Living by faith is a continuous act of surrender. Daily surrender na sa atong kinabuhi matag adlaw. Nga kita nagtuog yun sa faithfulness sa Ginoo. I am not trusting. Wala ta nagsalig sa atong kaugalingon. Nagtrust ta sa pagka-faithful sa Ginoo. Mo nang sa matag adlaw sa atong kinabuhi, we live by His presence and power. Kay nisalig yun ta sa iyaha. Moment by moment, dependent yun ta diha sa iyahang pagpuyo sa atong kinabuhi. Dependent ta diha sa nag-indwell ka nato. Mo nang kinalang yun ang daily surrender. Every time we surrender, si Jesus mo advance, masamot yun siya, mo gawas. Kay kita ni atras. Every time nga kita na exercise of faith, ni surrender ta na sa Ginoo. Gitagaan siya og way. Mo nang gitagaan siya og way, dako kayo ang iyang way, mugawas gid sa tong kinabuhi. Mo na ang illustration diha nga every surrender, we are letting God have His way. O kita nawala siya ni gawas. Mo nang kung dili ta magkinabuhi surrendered life, always na struggle between self and the Lord Jesus Christ inside. Mo nang di gid siya makita kay naay permit na kig-away kanato. Pero if you surrender daily, you trust nga bisa kun say mahitabo problema, salig ri ka sa iya ha, makita nimo nga siya gyud ang mugawas. Makita nimo ang iyang pagpamuhat o makita sa mga katawhan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang it is a call to practice faith. Mao kini faith is surrender, another meaning. Mao ni ang atong posisyon ug mao ni ang atong practice. Mo nang giingon nato kaniha nga posisyon nato diha, nganong ang Ginoo nag-awhag pamangyod nga live by faith, nganong ang Ginoo nag-awhag pamangyod nga ayaw mo pagpakasala, nga unta kita in a position na naman ta sa posisyon nga we are saved, na naman ta sa posisyon nga saint santos ta, meaning way sala, pero gitawag sa Ginoo ang mga Corinthians og saint because we are in a position nga saint ta. We are in a position nga holy position, pero wala pa ka nagpractice. Mao nang ikinabuhi gyud nimo sa pag-ingon diha sa Ephesians 5:8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, ingon si Paul. Di ba kamo nabalhin naman mo sa una darkness mo na diri. Karon gibalhin mo ni sa Ginoo diha, you are in the kingdom of light. Then live as children. Ikinabuhi, limpyo na mo, saved na mo, saint na mo, children of light na mo. Then pagkinabuhi, i-practice mo ng daily surrender, faith, makita gyud nga nagkinabuhi na ta, nga nagpractice sa kinabuhi nga i-design ka nato a cross-shaped life.
And lastly, the power of a cross-shaped life. Ingon diha sa last nga verse, who loved me and gave himself for me. Ang power sa faith, mo resulta ni, una, power from sin. Kita ni daog sa sala. Power to serve Him. Makaserve ta. Wala may makapugong, wala may self. Crucified naman. Ang sin paid na. Kay na-crucified na ta kauban kang Jesus Christ. And also power to live for His glory and honor. Morning gahom, no? Power to live for His glory and honor. Kinabuhi na ta sa iyahang dungog ug himaya. Makakinabuhi na ta sa purpose sa Ginoo. Kaya wala na makababag sa atong kinabuhi tungod kay si Jesus na ang nagdumala. And that is the power of a cross-shaped life. That is a power of a crucified life. Ang reason, the reason of faith, nganong naay pagtuo because of His love. Ingon diha, who loved me and gave Himself for me. Munang ang love is the foundation upon which your faith rests. Siya ang pundasyon sa imong pagtuo. You can trust Jesus kay naka-realize gid ta nga nahigugma gid siya sa tuwa. Munang si Paul naka-realize gid na ni ingon diha sa 2 Corinthians 5:14 to 15, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again. Christ's love compels us. Ang gugma ni Kristo mo ay nagtulak yun. Munang pag-ingon ta nga, what motivates us to serve Christ? Unsay nagtulak ka nato? What is the heart of Christian service? Unsay heart sa Christian service? What is the real reason nga mag-serve ta sa Ginoo? Alang ta malangit? Aron ta panalanginan? No! Ang reason because He loves us so much. Muna kang Paul, for Christ's love compels me. Tungod kay nasinati ni Paul ang gugma sa Ginoo. Mapud na sa tuwa. Masinati na to ang gugma sa Ginoo. Madissolve tanan ang garbo, ang rebellion, ang pagkinabuhi nga nas kahadlok og makita nimo ang life of surrender nga dili burden. Nga ang pag-surrender nato lipay kaayo, a joyful response tungod kay nahigugma siya kanato. Ang gugma gyud mo nang si Paul, siya gyud naka-experience na ang gugma. Kay siya ang worst nga sinner, ginalutos ang mga Kristohanon, nagpapatay sa mga disciples, pero girestore siya ni Jesus Christ. Pagka dako nga gugma ang ipadayag. Ug mo nay nagtulak kang Paul nga grabe kay siya mo alagad, grabe kay mo serbisyo sa Ginoo, dili mahadlok patyon, bitayon, dili gyud. Dili mo undang bisag kapoy kayo, bisag nalunupan, bisag latuson, dili gyud mo surrender. Unsay nagtulak kaniya? Ang gugma ni Kristo. Mo na ang usa nga makita nato the power of a cross-shaped life. We are shaped by the cross. Tungod kay diha ma-display ang dakong gugma ni Kristo nga nay kanato. Diha gyud sa cross. Nga grabe kay ta ka-rebellious, makasasala, walay pansin sa iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi, nag-reject kaniya pero nagpakamatay siya ngani kanato. Mao nay magatulak kanato sa pagtuo. Sa imong ginikanan nganong nituo mangiga. Tungod kay nakahibalo ka nga nahigugma gid siya sa imuha. Mao nay nagtulak. Why we serve? Nganong bisag atong ginikanan sa stricto kayo, nganong kuan magita usahay, respeto magyan. Kun kay ang ilang naagihan sa pagbantay kanato gikan pa sa gamay pata, hunahunaa daw na unsa ka kahigugma sa imong mama ug papa. And that motivates us bisag moabot ang kalisod, ma-dissolve ang tanan mga pagdumot, mga pride sa atong mga ginikanan. Mo nang love fuels faith. Siya ang gasolina para muandar gyud ang atong pagtuo. A crucified life mao gyud ang kinahanglan karong panahon na. Kay kining crucified life mao gyud ang standard sa Kristohanon. Tungod kay it starts with position, meaning gisave ta niya, gibutang ta diha, position ta, then niresulta dito sa practice sanctification, mutubo ta, mugrow ta diha sa pagkinabuhi kaniya, and we will experience glorification. Maangkon nato ang fulfillment sa plano o purpose sa Ginoo. Mao kana ang kinatibuk-an nini nga mensahe ining taknaa nga crucified life is a life shaped by the cross. Kay kini nga life identified with the Lord Jesus Christ sa iyahang death and resurrection. Mo nang kung kita magkinabuhi gyud niini, we gain victory and intimacy with God nga dili makita bisag asa. Kita makaangkon gyud og kadaugan og ma-close imong relasyon sa Ginoo. Tinuod painful at first, pero mulid na, no? Sakit primero, pero painguna ngadto sa kinabuhi nga madagayaon, malipayon, peace and glory. Og maora pud na, no? It's the only way to truly fulfill your purpose and glorify God. Magaampo ta.